Magandang hapon sa ating lahat at narito nga ang latest update hinggil sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Luis. Si Bagyong Luis nga ay bahagyang bumilis ang pagkilos nito habang binabaybay ang karagatan-silangang bahagi ng Isabela. At huli ngayang namataan dito sa may baybayin ng Maconacon, Isabela. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 60 kilometers per hour. At patuloy na iyang kumikilos pa northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, naapektuhan nito ang buong Northern at Central Luzon, kasama rin ang Calabarzon, Mindoro Provinces at Marinduque na siya nagdudulot na malalakas na mga pag-ulan at mga pagbugso na malalakas na hangin, especially nga sa may eastern section ng Northern at Central Luzon. Samantala, habagat naman ang siyang umiiral, especially dito sa may Palawan, Western Visayas at Negros Occidental. Nagdudulot naman yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Meron na nga din tayong binabantayan na bagyo sa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at may international name yan na Typhoon Dolphin. At huli yang namataan sa layong 2,610 kilometers east-northeast o silangan-hilangang-silangan ng extreme northern Luzon. May taglay yan na lakas ng hangin na maabot ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 185 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos yan pa west-northwestward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa nakikita naman natin na senaryo dito sa bagyong si Dolphin, patuloy yan nakikilos pa west-northwestward at maaaring dumaan sa hilagang parte ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan hindi rin natin inaalis yung posibilidad na pumasok sa PAR, ngunit hindi naman natin nakikita na magkakaroon ito ng direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa hanggang sa dumaan pa sa northern parts ng Taiwan bago tuluyang maglandfall sa may silangang bahagi ng China. Bagamat wala ngayong direktang epekto sa atin, asahan nga natin na mas pag-iibayuhin at papalakasin nito itong ating hanging habagat na siyang makakaapekto sa mga susunod na araw kapag nalusaw na nga o tuluyang humina na nga si Luis. Base naman sa ating latest forecast track dahil nga sa inaasahang pagbilis nga ng pagkilos nitong si Bagyong Luis, inaasahan na posible na nga yung mag-close approach o landfall dito sa may area sa pagitan ng Cagayan at Isabela ngayong hapon o mamayang gabi. Kinabukasan, ina-expect natin na mapapanatili pa rin ito ang kategorya niyang tropical depression habang nagre-recurve o kumikilos pa northeastward papalayo sa kalupaan ng ating bansa. At posible nga yung bago makalabas ng ating PAR ay malusaw at maging isang low pressure area na nga lamang pagsapit ng Miyerkules. At dahil nga sa nakita nating senaryo, nadagdagan yung mga areas under wind signal number 1. Sa kasalukuyan, nakataas na ang wind signal number 1 sa may central and eastern portion ng Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, maging dito sa may eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at northern portion ng Aurora. Patuloy pa rin natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala nitong malalakas na hangin ni Luis. Bukod nga sa hangin ay mas babantayan pa rin natin yung mga pag-ulan na dadalhin ni Luis dahil ngayong hapon hanggang bukas ng hapon inaasahan na yung pinakamalalakas nga ng mga pag-ulan ay nandito sa Pangasinan na kung saan naabot ng more than 200 millimeters. At 100 to 200 millimeters naman yung ina-expect natin dito sa may parte ng La Union, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Again, yung mga areas o provinces na merong kulay ng orange at red, yan po yung mga areas na posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan dyan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. And aside from that, yung mga areas sa southern parts ng northern Luzon, including Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Isabela,
Quirino at Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, maging sa may Cavite at Batangas, makararanas naman ng 50 to 100 millimeters. Huwag po nating isasawalang bahala yung ganitong dami ng mga pag-ulan dahil maaari na yung magdulot ng mga localized flooding and landslides, especially nga sa mga areas na merong very high to high susceptibility. Kinabukasan nga, pinagsamang epekto na nga nitong si Luis at Habagat ang siyang magdudulot ng mga significant na mga pag-ulan, especially dito sa may Luzon and some parts ng Visayas. Pinakamalakas pa rin dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac at Bataan, dala nitong si Bagyong Luis, at dito naman sa may Occidental Mindoro, dala ng Habagat. At kapansin-pansin din yung pagbawas na nga ng mga significant na mga pag-ulan dito sa may Cordillera at Cagayan Valley. At sa nakikita natin, mas dumagdag pa yung mga significant naman na mga pag-ulan dito sa Calabarzon, nasama yung mga provinces ng Rizal at Laguna. Again, sa mga na-mention po natin na mga areas, ay expect po natin na patuloy pa rin yung mga pag-ulan hanggang Wednesday afternoon, especially sa may western section ng Northern and Central Luzon. At pagsapit naman ng Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, dahil nga sa posibleng pagkalusaw ni Bagyong Luis at maging isang low pressure area na nga lamang, yung mga paulan po na yan na mararanasan natin na significant ay attributed na sa ating southwest monsoon o hanging habagat. So yung mga areas pa rin mostly sa may western section ng Northern Luzon pababa hanggang sa Visayas, including yung mga provinces ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, nananatili na wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Ngunit dito sa may karagatan, sa may Northern at Central Luzon, magiging katamtaman pa rin ang mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat sa mga papalaot dito ngayong araw. At dahil nga, aside sa mga areas na may mga nakataas tayong wind signal, malakas nga yung habagat, maging yung gilid na parte nitong si Bagyong Luis. Kaya naman, although wala po tayong nakataas na wind signal, most Luzon and Visayas archipelago ay makararanas pa rin ng mga malalakas na pagbugso ng hangin. And aside from that, yung mga nasa coastal areas sa may northern, eastern, maging sa may southern parts ng Mindanao ay dahil exposed sila sa pagbugso ng hangin, ay expect din po natin yung malalakas na mga mararamdaman natin na paghangin dyan, especially sa mga upland areas. And pagsapit naman ng Miyerkules, buong bansa na po natin, though walang wind signal, ay makararanas ng malalakas na hangin dala ng iba yung paglakas ng habagat. At base naman sa ating tropical cyclone threat potential, asahan nga natin na ngayong linggo, yung babantayan po natin ay si Bagyong Dolphin at si Bagyong Luis. Ngunit by next week, nakikitaan na naman natin ng isang potensyal na mamuo ng low pressure area sa labas ng ating PAR at kilos pahilagang kanluran. At sa ngayon ay mababa pa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Ngunit tumutok pa rin po tayo sa pag-asa in case nga na may mga latest na development sa isang posible na namang low pressure area. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po natin na update ay mamayang alas 11 ng gabi. Magandang hapon po sa ating lahat.